Welcome sa aking channel mga kapatid at ito na nga ang episode 11 sa ating action seryeng Black Rider. Huwag pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At ito na nga mga kapatid ang inyong pakatutukan. Sa bahay nila Bane habang sila'y kumakain ay tinanong siya nito ng kanyang ama kung saan ba nanggagaling ang pera na pinabibili ng gamot at pinagagastos sa bahay nila. Katwiran ni Bane ay rumaraket lang daw ito. Sabat naman kanyang ama ni si Erna na raket nga ba o sa pagnanakaw. Sabi naman ni Bane ay gagawin niyang lahat para sa kanyang ama. Nagalit nga itong si Erna na dahil sa hindi niya itinuro sa magkapatid na magnanakaw para sa kanya. Nag-alala lang ito sa magkapatid dahil ahanin ba niya ang pera kung ang kapalit ay kaluluwa ng mga bata. Humingi naman ng pasyensya ang magkapatid. Ayon kay Bane ay naipit lang ito at hindi nila kayang pabayaan ng kanilang ama. Dagdag pa ni Hernan ay nakiusap ito na tigilan na ang ginagawa nilang masama para sa kanya at nangako naman itong magkapatid. Sa bahay ni Aling Alma ay naroon si Pretty at puro pasa dahil sa kagawa ng kanyang asawa. Binugbog daw ito. Kinamot ito ni Aling Alma at pinayuhan at naroon rin si Elias nag-abot ng tubig kay Pretty at sinabi na ang babae hindi dapat sinasaktan, nirespeto, minamahal at hindi inaalipusta at minamaliit at nagpaalam itong si Elias kay Aling Alma na alis muna. Habang mahimbing natutulog sila Bane at Neneng, bumangon ito si Amang Hernan at may napansin na parang may tao sa labas at tinawag niya ito kung sino. Maya pa ay lumabas si Black Rider at nasabi ng ama nila Bane ay kilala niya ito, nakikita niya ito sa balita at tinanong niya kung anong kailangan nito sa kanya. Sinabi agad ni Black Rider na alam niyang may tattoo itong si Mang Hernan na katulad sa tattoo ng Golden Scorpion at dagdag pa niya kung anong koneksyon nito sa Golden Scorpion. Bumaba ito si Mang Hernan at sinabing wala siyang alam sa pinagsasabi ni Black Rider. Ngunit sinabi agad ni Black Rider na alam nito ang ibig sabihin ng tattoo nito ni Mang Hernan at may atraso ang tao na may tattoo na gaya sa kanya. Hindi lang isa kundi marami sila. At direktang tinanong agad ni Black Rider kung isa ba ito sa miyembro ng Golden Scorpion. Dagdag pa ni Mang Hernan ay tigilan na ito ang pagtananong kung ayaw niyang mapahamak. Sabat naman ni Black Rider ay hindi ito natakot na matay. Minsan lang pinagtagkaan ng buhay niya pero nabuhay ito kaya hindi ito natatakot sa kanila. At ayon kay Mang Hernan ay pahanggang sa ngayon pala ay marami pa itong buhay na sinisira ang mga sindikato ngayon. Sabat agad ni Black Rider ay dadami pa ito kung hindi niya ito tutulungan at tinanong niya kung ano ang alam nito sa Golden Scorpion. Sinalaysay na ni Mang Hernan na dati siyang miyembro ng Golden Scorpion at siya ay isang taong kalsada at maganang bulat sa karahasan. Marami raw negosyo ang grupo pero kumikita ito sa pagbebenta ng mga babae at droga. Dagdag pa ni Mang Hernan ay may operasyon sila noon na may ihatid silang mga batang babae sa pier at isa sa mga batang dinukot ay si Bane. At isa siya sa mga nakatoka sa operasyon na yun noon. Maya-maya pa ay may humarang raw na kalaban isang mga grupo rin ng mga sindikato na kariban ni Senyor sa negosyo. Nagpalitan sila ng putok ng baril at habang nakipaglaban itong si Mang Hernan ay binuksan niya ang truck at pinatakas ang mga batang babae. Ngunit hindi pinalad ng mga batang babae at nabaril itong si Mang Hernan at swerteng si Bane ang nakaligtas sa mga batang babae. Nakita ni Bane ang mga pangyayari kung paano binaril si Mang Hernan at nung umalis ng mga kalabang sindikato ay pinuntahan ito ni Bane at tinulungan si Mang Hernan. At sa pag-aakala raw ng Golden Scorpion na isa si Mang Hernan sa namatay sa pag-ambush sa kanila ng mga kalaban ay simula noon ay nagbagong buhay na ito. Naging anak niya si Bane at si Neneng. Dagdag pa niya, binigay ng Diyos si Bane at Neneng para magbagong buhay ito. Tinanong nga ito ni Black Rider kung kilala niya ang leader ng sindikato. Ayon kay Mang Hernan ay Noland ang pangalan ng bossing nila, ngunit yung pinaka-leader ng sindikato ay hindi pa niya nakilala at Senyor Umano ang tinatawag dito sa leader ng sindikato. Dagdag pa ni Mang Hernan ay pwede niya ituro kay Black Rider kung saan naroroon ang bossing niya noon. Nasabi nga ni Black Rider na malakas ang kutob niya na ang anak ng leader ng sindikato ang pumatay sa pamilya niya. Dagdag pa ni Hernan kung gusto raw ito matunto ni Black Rider ang pinuno ng sindikato, si Noland raw ang susi nito. At yan lamang po at pakakabangan ng mga sumusunod na pangyayari. Maraming salamat po sa panonood.